Wala pong dahilan upang tayo o kayo ay magdiwang at magbunyi dahil tinanggal umano yung chairman ng Committee on Appropriation. Alam ho ninyo, yan po'y pambubudol na tahasan na naman. Yan po ay pakitang tao na naman sapagkat kahit po palitan pa nila yung chairman ng Committee on Appropriations, baliwala na po iyon sapagkat nakuha na nila lahat ng pera natin for the year 2025. Wala na pong silbi o function yung bagong chairman ng Committee ng Appropriation. Yung pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation, yan lamang po ay to placate or to please yung mga nagsisigawan po na tama na, sobra na, tigilan na ang korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Pakitang tao po yan. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, in a few weeks from today, maybe a little less than 3 weeks, ay mag-a-adjourn na po ang Kongreso. So kapag nag-adjourn na po ang Kongreso, tapos na po yung 20th Congress, babalik po yan after election na yung 20th Congress. Sa 20th Congress, magkakaroon po sana ng bagong speaker na independent at yung mga bubuo ng iba't ibang chairmanship ng iba't ibang komite. So yung pagkatanggal po kay Saldico, baliwala na po iyon. Wala tayong dapat ipagbunyi, wala tayong dapat ipagkatuwa sapagkat nakuha na po nila lahat ng pera natin for 2025. Hindi ba't pinirmahan ni Bongbong Marcos yung unconstitutional 2025 budget? Napirmahan na po eh. So wala nang tatrabahuhin yung komite ng appropriation. Pangalawa, yung budget po for 2026, hindi na po sila ang kakamada niyan. Ang tatrabaho po niyan ay yung incoming 20th Congress na kung saan sana nga ay magbago yung composition, sana magkaroon ng isang independent House Speaker na ang puso ay para sa mga Pilipino at magkaroon ng mga bagong chairmanship yung mga iba't ibang komite na hindi naman kasing gaspang ng mga nagaganap na aksyon ngayon ng Committee on Appropriation na nakikialam dito sa sinumiting budget ng executive branch of our government. So yung mga kababayan po natin, akin lamang po kayong ginagabayan, there is nothing, no basis for you to rejoice or to be happy with the relief or removal of Congressman Saldico as chairman of the Committee on Appropriation because there is no reason to rejoice at all. Tapos na po yung unconstitutional 2025 budget. Nakuha na po lahat ng pera natin, linagak po nila yan, linagay po nila yan at inilagak doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Doon po nila tinatago. Doon po sa tinatawag nating pork barrel. Mas kilala kasing pork barrel, yung unprogrammed appropriation. At ulitin ko, baliwala na ho yung pagkatanggal kay Saldico sapagkat in a few weeks from today, the 19th Congress will adjourn. And once they adjourned, wala na po, tigil na po lahat ng trabaho nila. Babalik na po sila sa kanilang distrito at magiging busy na rin sa pangangampanya for re-election. Yan po ang katotohanan. So yung kahapon pong naganap sa Kongreso, isa na namang tahasan at harapang pangbubudol sa ilalim ng Marcos administration. At alam naman natin, bahagi ang chairman ng Committee on Appropriation sa napakalaking problema ng korupsyon sa ating bansa. Subalit, kung meron man dapat magbibitiw, dapat yan, hindi ba, yung House Speaker. Umalis na siya riyan at hindi na siya nararapat maging House Speaker sapagkat pinagsasamantalahan niya ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa, higit sa House Speaker, kung meron man dapat sigurong magbitiw at bumaba sa pwesto, walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kitang-kita natin watak-watak ng bansa dahil sa korupsyon na kanyang hinahayaan at kinukonsinti dito sa kanyang mga elitistang politiko na nakapaligid sa kanya. So si Saldico, okay din yan na mag-resign siya. Subalit more than the chairman of the Committee on Appropriation, ang dapat sanang mag-resign ay yung Pangulo at yung House Speaker, yung magpinsan. Hindi naman ho makakagulat yan sapagkat mismo yung Prime Minister ng Canada nga ay nag-resign eh. So hindi rin naman siguro malayo maganap yan sa ating bansa kung talaga namang may pagmamahal pa sa Pilipino ang namumuno ngayon ng ating bansa upang matigil na
itong talamak at walang katapusan, walang puknat na korupsyong nagaganap araw-araw. Tatandaan ho ninyo last year, 1.4 billion pesos per day ang kanilang ginugugol for flood control programs. 1.4 billion. Napakahirap pong sukatin ng 1.4 billion kung talagang ginagamit at nagagamit sa tama at sa flood control program. Umulan lang ho ng kaunti, bumabaha So saan napupunta yung 1.4 billion pesos nating mga Pilipino? Ito ho yung kailangan nating pinag-uusapan. Magandang simula na po yung ginawa ng Hakbang ng Maisog last year, January 28 of 2024. Sinimulan yung paghingi ng TAPS, yung Transparency, Accountability, Peace and Security. At kahapon nagkaroon din ng napakalaking pagkilos ng ating mga makabayan, makabansa at nagmamahal sa Pilipino mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo. At ito nga, habang nagrarally po sa Quirino Grandstand, yung mga kasamahan natin sa Iglesia ni Cristo, binubudol po tayo ng Kongreso. Nagbitiw, tinanggal, nagresign o kung ano man o sinipa sa pwesto yung chairman ng Committee on Appropriation, pakitang tao lamang po yon. That is meant to placate yung uproar po ng taong bayan na galit na sa korupsyon. So yung naganap po muli, let me just inform you, let me just guide you, let me just temper your expectation. Wala po tayong win, wala po tayong panalo, wala po tayong ganansya sa naganap kahapon na pagbibitiw di umano o pagtanggal di umano doon sa namumuno ng Committee on Appropriation. Hindi po yung tagumpay para sa mamamayang Pilipino sapagkat wala naman pong nagbago. Tapos na po yung 2025 budget. Even though it is unconstitutional, napirmahan na po yan ni Bongbong Marcos. So yung pagbibitiw, pagtanggal, pagsibak, pagsipa sa chairman ng Committee on Appropriation, bali wala po yun, wala pong meaning yun, walang kahulugan at wala pong magbabago sa araw-araw na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At bukod po riyan, in a few weeks from today, sabi ko nga ho sa inyo kanina, mawawala na rin naman itong 19th Congress, mag-a-adjourn na po sila. So pag nag-adjourn na yan, tigil na ang trabaho niyan. So kahit nagbitiw, kahit sinibak, kahit sinipa, kahit tinanggal pa sa pwesto, wala na hong mababago. Nakuha na po nila ang pera natin, zero budget pa rin ho ang PhilHealth for 2025. Yung mga kasamahan natin sa military and other uniformed personnel, yung pension po ninyo sa pagbibitiw o pagsibak sa chairman ng Committee on Appropriation, hindi na po madadagdagan yan. Binawasan pa rin po kayo ng mahigit sa 80 billion pesos. Yung ating pong mga mag-aaral, hindi na rin humababago yan. Lalo pa at higit pang lalaki at lalawak yung tinatawag nating digital divide dahil tinanggalan pa rin ng 12 billion pesos ang Department of Education at hindi rin magbabago ang katotohanan na 117 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang kinuha ng pambansang gobyerno para pondohan yung unprogram appropriation ng ating mga tiwaling mangbabatas. Hindi pa rin magbabago na kinuhaan nila ang Land Bank ng 50 billion pesos at ang Development Bank of the Philippines ng 25 billion pesos upang ilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund o yung binibida nilang Sovereign Wealth Fund na nagbunga po ng isang matinding reaksyon mula sa International Monetary Fund. Sabi po ng IMF, ng International Monetary Fund, sa DBP at Land Bank at sa gobyerno ng Pilipinas, isoli ninyo, restore the capital of the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines bago pa sila magkaroon ng problema sa kanilang liquidity. Meron pong lumabas kanina sa pahayagan sa atin dyan sa Pilipinas na for 2025 tila nais magbigay ng bonds o mag-offer ng bonds ang Land Bank na halagang 10 billion pesos. Last year po ay sinusubukan nila, they're testing the water, na mag-i-issue daw po ng bonds ang Land Bank amounting to 50 billion pesos. Subalit yan nga po ay tinapik na natin, yung 50 billion peso bonds
Utang po yun. Ibig sabihin lang po nun, mangungutang sila sa publiko ng 50 billion. Bakit 50 billion? Kasi nga ho, ibabalik nila yung 50 billion na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos para ilagak diyan sa Maharlika Investment Fund na hindi naman ho talagang gumagana at kumikita ng pera para sa mamamayang Pilipino. In short, alam nila na hindi tama yung ginawa nilang pagkuha ng 50 billion eh. So kinuha nila yung 50 billion, linagak sa international money, linagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayon naman no ay mag-o-offer daw sila ng bonds. Yung bonds po, ano lang po yan, banking terminology, pero ibig sabihin po yan sa ating mga ordinaryong Pilipino, utang. Mangungutang ang Land Bank ng 50 billion sa publiko. Magbabayad sila ng interest. Bakit? Para maibalik yung 50 billion pesos nilang kapitalisasyon na linagak nila diyan sa Maharlika Investment Fund. Malaking kalokohan. Kasi nga, ill-advised po si Bongbong Marcos diyan sa Maharlika Investment Fund. 2 years nang nandiyan yan, wala pong activity yan na sa ipinangakong kikita para sana makadagdag sa revenue ng bansang Pilipinas. Wala pong activity ang Maharlika Investment Fund. Ganon din yung ating mga kasamahan sa gobyerno, kahit po nagpalit na o magpapalit ang chairman ng Committee on Appropriation, wala na po yung inyong 2.3 billion pesos diyan sa GSIS. Kahit po tinanggal na o papalitan or pinalitan yung chairman ng Committee on Appropriation, sunog na po, ubos na yung inyong 2.3 billion pesos na kinakaltas sa inyo tuwing sahod na ang buong akala ninyo ay safe at wala sa peligro at nakalagak dyan sa GSIS. Bakit? Yung 1.8 million strong government workers, dapat malaman ninyo ito. Yung pera po ninyong 2.3 billion pesos, ininvest, pinasok po ng GSIS sa 3 kumpanyang listed sa stock exchange na bago pa sila magpasok ng pera, alam na nilang hindi ito kumikita. Walang proven profitability at napatunayan mismo ng Commission on Audit na wala itong ibinibigay na dividendo for the past 3 years prior to GSIS investing your hard-earned money. Kailangan kayong makialam, kailangan nalalaman nyo ito at alam kong na-appreciate din ninyo na naihahatid ko sa inyo yung balitang ito at nalalaman ninyo na yung akala ninyong safe na pera ninyo dyan sa pension fund sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sunog ho yung 2.3 billion pesos ninyo. At ang sabi ng COA, sa inuutusan ng Commission on Audit ang GSIS, gumawa kayo ng paraan na maibalik yan 2.3 billion pesos na kinuha ninyo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na sinunog ninyo. Napakalaking pera po niya na 2.3 billion pesos. Ito po yung mga bagay na ginawa na sa ilalim ng Marcos administration na kahit palitan ninyo yung chairman ng Committee on Appropriation, wala na pong epekto yan. Wala na pong maitutulong yan para matigil ang korupsyon. Nakuha na po nila yung pera natin eh. For the 2025 budget na unconstitutional, nasimot na po nila, nailagak na nila, positioned na po yung ating pera diyan sa tinatawag nilang unprogrammed appropriation. Brainchild po yan eh, ng Committee on Appropriation. Ngayon tinanggal o pinalitan na siya o nag-resign siya kung ano man. Wala na pong mababago diyan sa unconstitutional budget. Hindi na po maibabalik ang zero funding ng PhilHealth.